Si Enteng ay isang dating sabungero na pinalaya sa kanyang inuupahan dahil sa pagkatalo sa sugal ay nagtungo sa gubat sa kanyang kawalan ng mapupuntahan. Doon, nakilala niya ang diwatang si Diwa na nagbigay sa kanya ng buto ng miracle fruit bilang pagkakataong magbagong buhay. Sa pagtatanim at pagsisikap, umunlad ang kanyang negosyo at naging matagumpay na negosyante. Magiging maayos na kaya ang buhay ni Enteng? O babalik kaya siya sa kanyang bisyo? Ating alamin dito sa kwento. Sa probinsya ng Nueva Ecija, kilala si Enteng bilang isang sabungero na may pusong mandirigma. Araw-araw, bukod sa kanyang trabaho bilang kargador sa palengke, hindi niya pinalalampas ang anumang laban ng mga manok. Ang sabong ang naging takbuhan niya mula sa hirap ng buhay, pero ito rin ang nagtulak sa kanya sa kumunoy ng pagkatalo at pagkasira. Isang madilim na Sabado ng gabi, matapos maubos ang kanyang panghuling sweldo sa isang malaking tayaan, natalo ang kanyang panabong na si Pulang Kidlat. Hindi lang pera ang nawala sa kanya, nawalan din siya ng tirahan. Galit na galit ang kanyang inuupahang may-ari nang malaman na ginamit niya ang pambayad sa upa sa sugal. Layas dito, Cardo. Hanggang kailan ka magiging pabigat? Sigaw ng Ale habang itinatapon ang mga gamit niya sa labas ng maliit na barong-barong. Walang matunguhan si Enteng kundi ang madilim na gubat sa dulo ng baryo. Doon, sa ilalim ng isang malaking balete, umiyak siya ng buong lakas. Wala na talaga akong kwenta, bulong niya sa sarili. Biglang may naramdaman siyang malamig na simoy ng hangin. May umalingaw na tinig na parang awit ng kalikasan. Bakit ka umiiyak, anak? Paglingon niya, may nakita siyang babae na may mahaba at makintab na itim na buhok, suot ang damit na yari sa dahon. Ang mga mata nito ay kumikinang tulad ng mga bituin. Natakot si Enteng. Sino? Sino po kayo? Ako si Diwa, ang diwatang nagbabantay sa kagubatang ito. Narinig ko ang iyong mga hinaing. Gusto mo bang magbago? Napatango si Mang Cardo. Opo, diwata. Pero paano? Wala na akong pera, wala na akong bahay. Binigyan siya ng diwata ng isang supot ng buto. Tanim mo ito. Alagaan mo ng mabuti at bibigyan ka nito ng bagong buhay. Kinabukasan, sinunod niya ang bilin. Sa loob ng isang linggo, may tumubong halaman, isang puno ng miracle fruit, isang bihirang prutas na nagbibigay ng matamis na lasa kahit sa pinakamaasim na pagkain. Dahil sa kakaibang bunga, mabilis itong kumita. Nagtayo siya ng maliit na tindahan sa palengke, at hindi nagtagal, sumikat ang kanyang produkto. Bumalik ang respeto sa kanya, at nakabili siya ng sariling lupa. Isang gabi, nagbalik ang diwata. Enteng, nakita ko ang pagbabago mo. Ipinagmamalaki kita. Salamat po, diwata, yumuko siya. Natutunan ko na ang tunay na sugal ay ang magtiwala sa sarili at sa biyaya ng kalikasan. Naging masipag na magsasaka si Mang Cardo. Itinuro niya sa iba ang halaga ng pagtitiyaga at pagtigil sa bisyo. At sa tuwing dadaan siya sa balete, nagpapasalamat siya sa diwatang nagligtas sa kanya mula sa dilim. Matapos ang 5 taon mula nang tulungan siya ng diwata, umunlad ng husto ang buhay ni Enteng. Ang kanyang maliit na tindahan ng miracle fruit ay naging isang fruit stand, at kalaunan ay isang malaking agribusiness. Naging kilala siya sa buong Nueva Ecija bilang ang Miracle Man ng San Isidro, isang dating sabungero na naging matagumpay na negosyante. Pero hindi lahat ay masaya para sa kanya. Isang araw, dumating sa kanyang buhay ang dating kaibigan at kapwa sabungero na si Tatang Romy. Enteng, ang yaman-yaman mo na. Bakit hindi mo subukang bumalik sa sabong? Para mas lalo kang yumaman, hamon ni Tatang Romy. Sa likod ng kanyang isip, naramdaman ni Enteng ang dating kirot ng pagkatalo. Pero naalala niya ang pangako niya sa diwata. Hindi na, Romy. Natuto na ako, mariin niyang sagot. Pero hindi nagtatapos doon ang pagsubok. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, may nakita siyang grupo ng mga lalaki na nag-uusap sa dilim. Alam niyo ba na ang lupa ni Enteng ay pinagkukunan ng milagro? Dapat kunin natin yon, bulong ng isa. Lumapit siya ng dahan-dahan at nakilala niya ang mga ito, sila ang mga sabungerong hindi nakapagbago, at ngayon ay gustong agawin ang kanyang negosyo.
Kinabukasan, nagtungo siya sa balete. Diwata, kailangan kita, bulong niya. Biglang lumitaw ang mahinhing liwanag at doon na naman si Diwa. Enteng, alam ko ang nangyayari. Nandito ako para tulungan ka. Binigyan siya ng isang maliit na lucky charm, isang piraso ng kahoy mula sa balete. Dalhin mo ito. Proteksyon ito laban sa masasamang loob. Isang gabi, nagtangkang pasukin ng mga sabungero ang kanyang taniman. Pero nang sila'y lumapit, biglang nagdilim ang paligid at narinig nila ang nakakatakot na huni ng hangin. Umalis kayo! Hindi niyo siya masasaktan, parang bulong ng maraming tinig. Natakot ang mga magnanakaw at tumakbo palayo. Mula noon, wala nang nangahas gambalain si Enteng. Dahil sa katapangan at tiyaga niya, lalo pang lumago ang negosyo ni Enteng. Nagtayo siya ng livelihood program para tulungan ang mga dating sabungero at sugador na gustong magbago. Isang araw, bumisita si Tatang Romy sa kanyang bahay, hindi para hikayatin siyang magsabong, kundi para humingi ng tulong. Enteng, tama ka. Gusto ko na ring magbago, sabi ni Romy. Ngumiti si Enteng. Walang huli sa pagbabago, Romy. Tulungan kita. Sa bawat taon, bumibisita pa rin si Enteng sa balete, nagpapasalamat sa diwatang nagligtas sa kanya. At sa tuwing may nagtatanong kung bakit siya nagtagumpay, isa lang ang sagot niya, ang tunay na sugal ay ang maniwala sa sarili at sa tulong ng may kapal. Kung kaya kong magbago, kayo rin. Moral ng kwento, ang tagumpay ay hindi lamang para sa sarili, dapat itong ibahagi sa iba. At ang pinakamalakas na proteksyon ay ang puso't diwa ng isang taong nagbalik loob sa tamang landas. Naway naibigan nyo ang ating kwento ngayon mga kahiwaga. Kung nagustuhan nyo ay palike naman ng ating video, salamat. At hanggang dito na lang muna ang ating kwento mga kahiwaga, hanggang sa susunod nating kwentuhan dito sa Mahiwagang Kwento ni Lolo.